Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid mula kay John Reps. Itong videong panonoorin natin. Chinese Navy mga tol, nagbabala no, sa eroplano ng BFAR. Philippine Navy nakahandang dumepensa sakaling hilahin daw ng China ang ating mga barko mga tol no, dito sa Escoda Shoal at sa iba pang mga parte ng West Philippine Sea. Kasi todo na talaga mga tol ang ginagawa nila at itong nakaraan, di ba nagbabala nga sila, nadudurugin daw nila ang sino mang bansa na manghihimasok sa kanilang teritoryo at soberanya. At pinagsabihan tayong alisin na daw natin yung mga barko natin dito mga tol sa Escoda o sa West Philippine Sea. So ito ang ating panonoorin, pero bago yan wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa may description box. At kung bako ka pa lang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, talakayan mga tol na may kinalaman sa ating soberanya, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. This is a Chinese Navy warship. Leave immediately and stay away from this area. Over. Matapos kumalat ang balitang hihilahin ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ay nakahanda umano ang puwersa ng Pilipinas sakaling susubukan ng China na hilahin ang Philippine Coast Guard vessel. Aba, ibang usapan yun mga tol ha. Halimbawa yung Escoda Shoal, di ba? Hihilahin ang mga barko ng China mga tol. Dito natin talaga masusubok ang puwersa ng ating sandatahan, itong Philippine Navy o Armed Forces of the Philippines mga tol. Diba? Hindi pwedeng report lang yan. Hindi pwedeng protesta lang yan. Hinihila na yung barko natin, di ba? Tinadtad naman Kumbaga parang kinakaladkad tayo paalis ng sarili nating bahay o sarili nating bakuran. Mahirap yun mga tol. Ibang usapan yan. ang radio challenge ng People's Liberation Army Navy ang isang eroplano ng BFAR kahapon habang nagpapatrolya ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos naman ay may nilinaw kaugnay sa mga kumakalat na chismis. At Ito yung chismis mga tol at issue na nag-resign na daw si Secretary Gibo Chodoro mga tol. Ewan ko kung sinong mga nagpapakalat ng mga pakawala siguro ng China mga tol. sa balitang Middle East naman ay naglabas ang Israel ng isang video kung saan nila nakuha ang mga katawan ng 6 na Israeli na wala ng buhay. Sa patuloy na tensyon sa gitna ng malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea, kabilang ang bahaging tinutukoy ng Pilipinas bilang West Philippine Sea, ay kumalat ang balitang hihilahin ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda. Ngunit sinabi ni Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang interview sa Super Radio DCWB na may mga contingencies ang Armed Forces of the Philippines sakaling subukan ng China na hilahin ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Alam niyo mga tol, may tendency talagang gawin ng China yan. May posibilidad. May kakayanan silang gawin yan mga tol. Pero sa palagay ko sa pagkakataong to, nanunubok pa lang sila. Sinusubukan nila kung ano magiging reaksyon ng Pilipinas o kung ano yung mga binabalak na tugon, magiging tugon ng Pilipinas. Kasi kalimbawa katulad na lamang ng tahasang pagpasok nila sa airspace ng Japan, sinusubukan din nila mga tol kung ano magiging reaction ng Japan o yung magiging tugon o response ng Japan sa kanila. Pero yun yun pagkadaan ng eroplano nila, nagpakawala agad ng jet fighter itong Japan. Fighter jet, 'di ba? At yung eroplanong dumaan na yun, hindi na naabutan kasi 2 minutes lang na wala na sa airspace mga tol. Dito sa sinasabi nilang to, nababalitang to, nahihilahin ng China etong barko ng Pilipinas. Kung talagang sinabi nila to at kumakalat ngayon mga tol, nanunubok yan mga tol kung ano magiging tugon ng Pilipinas. Kasi tayo mismo hindi natin alam kung ano magiging tugon ng ating Navy dahil nakita naman natin kung paano tayo tumugon itong mga nakaraan 'Di ba? Butas nga yung Teresa Magbanwa natin, ano naging tugon natin, 'di ba? Report lang Report lang tayo mga tol. Ngayon, di natin alam kung ano magiging tugon nila. Walang binanggit ang Philippine Navy kung ano ang kanilang gagawin, pero alam na anya ng Western Command ang dapat nilang gawin sakaling ginawa ng China ang plano nitong paghila sa Philippine Coast Guard vessel. Matindi to, no?
posibleng ito'y pagmulan talaga ng matinding sigalot mga tol o baka magkaputukan pag nangyari yan. One of the options yan na kung pwedeng gawin ng kabilang side is atake niyan. But there are already contingencies in place na alam din naman ng ating Western Command what to do if in case this would escalate. Hindi na to nangangailangan pa ng ng intay pa ng kautusan mula sa kanilang chief commander in chief. Alam na nila siguro meron naman silang diyan, 'di ba? Yung tinatawag na kusa, 'di ba? Meron na sila sigurong kusa diyan kung ano yung gagawin nila if ever na mangyari nga talaga 'yan. Oh, may initiative na sila kumbaga. Ang Escoda Shoal ay matatagpuan 75 nautical miles o humigit kumulang 140 kilometers mula sa Palawan at nasa loob ito ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Trinidad na ang pinakahuling bilang ng Chinese Coast Guard, warship at militia vessels na naitala sa West Philippine Sea ay pinakamalaki sa ngayon na may kabuang 207 na mga barko ng China. Nakatigil silang lahat dyan mga tol. Bilang na dito ang Chinese Coast Guard vessels, People's Liberation Army Navy at mga Chinese Maritime Militia vessels. Samantala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman kahapon ay muling nagsagawa ng Maritime Air Patrol sa Baho de Masinloc. Ngunit habang papalapit pa lang ang mga ito sa Baho de Masinloc, ay sinalubong na ang mga ito ng mga radio challenge ng People's Liberation Army Navy. This is a Chinese Navy warship. Leave immediately and stay away from this area. Over. Leave immediately. Ayon sa BFAR ay 15 beses umano silang nakatanggap ng radio challenge mula sa Chinese People's Liberation Army Navy. Sakop na kasi ng Japan itong Scarborough. Kontrolado na nila yan mga tol mula noong 2012. No, hindi na natin mali natin doon mga tol kasi umalis tayo eh. Nagkaroon kasi ng standoff diyan dati, tas umalis tayo eh. Hindi na iniwan yan ng China. Ngayon kontrolado na nila yan. Yung mga mangingisda nahihirapan silang makapasok doon sa pinaka-lagoon, doon sa Scarborough. Kahit na nasa loob pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit hindi naman nagpatinag ang BFAR at nagpatuloy lang ito sa kanilang pagpapatrolya sa lugar at patuloy ding sumasagot sa mga radio challenge ng China. You are way beyond the 200 nautical mile easy of your country. Yan ang sampal sa mukha nila. Please review your chart. Diba? Ayan balikan natin. China, you are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. Please review your map. Tama ba? Mark pala, Mark. No, lagpas-lagpasan na kayo sa 200 nautical miles EEZ ng bansa ninyo. I-review ninyo yung ninyo, markahan ninyo. 200 nautical yung chart miles. pala, yung chart. No, please review your chart. Easy of your country. Please review your chart. Habang nasa Supalpal. Supalpal eh, no? Yun yung matinding no, pagkatapos kasabihan, leave immediately. Tapos sasagutin mo ng ganito, China, you are beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. Please review your chart. Supalpal. Ganyan na mga sagutan. Nautical mile easy of your country. Please review your chart. Habang nasa Himpapawid ay kita ang mga barko ng China na nakapalibot sa bahura. Nasa labas ang 3 Chinese Coast Guard vessel kasama ang mga Chinese Maritime Militia vessels habang sa pasukan ng shoal ay nakabantay naman ang isang Chinese Maritime Militia vessels. Hindi naman makita ng BFAR mula sa eroplano nito ang nasabing People's Liberation Army Navy ship na paulit-ulit na nagre-radio challenge sa kanila. At sa ibang balita naman mga kabayan, Pero mo may nagre-radio challenge sa kanila pero hindi nila makita kung nasan doon kasi puro militia vessels lang saka Coast Guard yun nandoon. radio challenge sa kanila. At sa ibang balita naman mga kabayan, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga chismis na magbibitiw na umano sa pwesto si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Malabo yan. Si Defense Gibo Teodoro ngayon gigil na di ba? Diba? Talagang gustong ipagtanggol ni Gibo Teodoro yung ating bansa, mga tol. Kaya hindi basta-basta bibitaw to, iiwan niya yung posisyon niya.
Diba anong legacy iiwanan niya pag ganun? Hinimok ni PBBM ang publiko na huwag maniwala sa mga naturang fake news at ang iba pang maling pahayag na dumadaan sa mga social media. Yeah. Sa isang pagkakataong panayam sa Navotas City, sinagot ni Pangulong Marcos ang mga tanong hingil sa mga chismis. Kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Siguro magbabago mga tol, magre-resign o magbibitiw sa pwesto to si Gibo Teodoro kapag nakita niyang yung alam niyo yon yung gobyernong kanyang pinagsisilbihan mga tol is nag-iba na ng direksyon, 'di ba? Halimbawa yung tipong gusto na magpasakop siguro sa China, ganun. Ganun mga bagay mga tol. Siguro kumbaga hindi na pasok sa kanyang prinsipyo bilang defense secretary, 'di ba? Kahit naman sino mga tol kung labag na sa prinsipyo mo at alam mong mali na, bakit ka pa magiging part nung ano na yon, samahan na yon, 'di ba? Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, Tama. wala silang kontribusyon sa Tama. buhay ng bawat Pilipino, Tama. kundi paninira lamang, Tama. kundi panggugulo lamang. Tama. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na 'Di ba? Alam niyo mga tol, no, talagang yung mga ganyang balita hindi natin dapat basta-basta pinapaniwalaan. Not unless talaga is may pagkukumpirma na yan sa Malacanang o kaya naibalita na yan sa mga trusted news agency natin dito, news network natin. Anyway mga tol, ikaw ano ang masasabi mo dito sa sinasabing posibleng hilahin daw ng China ang ating mga barko, no? O ang PCG natin dito sa West Philippine Sea. Anong masasabi mo tungkol sa bagay na ganyan mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.